In the 1940s, there was what they call the worst war ever. It's called World War II. Germany has occupied many European countries and they rounded up all the Jews. Parang kinulong sa isang death camp ang mga Hudyo. Many death camps all over. And there were millions of Jews were tortured. They suffered under the dark, tyrannical rule of the Nazis. Kaya po, may pinagdaanan silang matindi at magulo sa kanilang buhay at madilim sa kanilang kasaysayan bilang bansang Israel. And so many Jews died at the hands of the Nazis, but some Jews, in fact, majority of them, just gave up hope. Parang wala nang pag-asa. Gusto ko na yatang mamatay. Some of them committed suicide. Others just felt depressed and gave up. Ayaw nang kumain, ayaw nang mabuhay, ayaw nang gumising, ayaw na magpatuloy. Ganun talaga nangyayari minsan kapag matindi ang pinagdaanan, matindi ang hinaharap, matindi yung pagsubok na pasan-pasan mo. Ikaw kaya, patayin ng mga anak mo, patayin ng mga mahal mo sa buhay, wasakin ang buhay mo, sunugin ang negosyo mo, walang-wala ka na, tinotorture ka pa, mag-give up ka din, di ba? But there was a study of survivors. Among the survivors, they were interviewed. Tinanong sila, bakit ka ba nakatagal sa ganong kademonyo ang ginawa sa inyo ng mga Nazi? And majority of them said the same things. Of course, they mentioned several factors why they survived and they endured. Ano nga ba ang sikreto para mapaglabanan mo yung torture na pinagdaanan mo sa buhay? Majority of them, I survived the death camps and the concentration camps and the extermination camps and the tortures because of my faith in God. Galing! Many of them gave up God, dismissed God. Walang Diyos. Kung may Diyos, ba't nangyayari ito? Many of them abandoned their faith. But those who stayed, those who held on, may pag-asa kasi may Diyos. Merong buhay bukas kasi may Diyos na nagmamahal. Di tayo kinakalimutan. Those who have that, they were able to endure because of hope. Iba talaga ang nagagawa ng pag-asa sa buhay. Kasi pag nawalan ka ng pag-asa, wala na. Wala ka ng patutunguhan. Boom! Baksak. Wala. Ayaw mo nang mabuhay. Hindi na kita mahal. Hindi na tayo magkakabalikan. Bahala ka sa buhay mo. Boom! Baksak. Gusto mo nang mamatay. Nalugi ang negosyo. Wala na. Baksak ang ekonomiya. Sarado mo na yan. Boom! Baksak. Wala nang pag-asa sa buhay. But those who held to something deeper, yung meron kang hawak na hindi pera, hindi tao, hindi bagay, hindi ari-arian, hindi trophy, hindi medalya, hindi grades, hindi lakas o ganda. May hawak ka na hindi makita ng mga tao. May hawak ka na hindi kayang bilhin ng pera. When you hold on to something deeper and more beautiful and more lasting and more eternal, that is what keeps us living. Hindi ka tatalon kasi may pag-asa. Hindi ka magpapakamatay kasi may pag-asa. Hindi ka susuko kasi may pag-asa. And that is the message of the resurrection. Ang galing! So today we celebrate the resurrection of Jesus Christ, and it is the foundation of our hope. Ito talaga kung patay si Jesus, nabulok ang kanyang bangkay sa libingan, kung kinain ng uod si Jesus at wala talaga yung pag-asa. Pero dahil buhay si Jesus, dahil si Jesus napagtagumpayan ng kamatayan, we have hope. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for the resurrection. And that is why today, the title of our reflection on this Easter Sunday is, Christ is risen. Buhay si Jesus. Bakit nga ba ito ay mahalaga? What is the significance of the resurrection? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Bakit napakahalaga at napakamakapangyarihan at napakagandang katotohanan? Why is this a beautiful truth? Why is this a powerful truth?
Why is it a significant truth for believers? Christ is risen. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Apostle Paul says in 1 Corinthians 15, verses 3 to 6, he says, I passed on to you what most important and what had also been passed on to me. The apostles were teaching this reality and this truth. Christ died for our sins, just as the scriptures said. He was buried and he was raised from the dead on the third day. Just as the scripture said. May batayan meron dahilan, hindi siya katang-isip. The scripture said, he was seen by Peter, and then by the 12, ang dami nakakita pala. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time. Binibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang mensaheng natanggap ko rin. Namatay si Christ para sa mga kasalanan natin, gaya ng nakasulat sa scriptures. Nilibing siya at binuhay ulit ng pangatlong araw, gaya ng nakasulat sa scriptures. At nagpakita kay Peter, tapos sa 12 apostles. At one time, nagpakita siya sa mga disciples niya, lampas 500 sila. Ang galing! Marami kasi nagsasabi, hindi naman nabuhay si Jesus. Naku, gawa-gawa lang yan ng mga lasing. Ay, kwentong barbero. They were accusing that the disciples were hallucinating. They saw a ghost. They saw what they wanted to see based on their delusion. But the scriptures were saying, 500, higit sa 500 tao nakakita. Pwede bang sabay-sabay nagdidelusion yung mga tao? 500 sabay-sabay nag-hallucinate? Imposible yata, ayun In the court of law, an evidence is beyond reasonable doubt. May prueba na totoo yung sinasabi mo kung maraming nakakita. In the resurrection of Jesus Christ, one of the strongest, maraming batayan but one of the strongest proof history shows us, the evidences shows us, is that there are more than 500 people who saw Jesus alive. Hindi multo, hindi katang-isip, hindi guni-guni, hindi alamat. Totoong nabuhay siya muli. And the Apostle Paul says, this is very significant. May epekto daw sa ating buhay pag totoong buhay si Jesus. May epekto daw sa ating pananampalataya kapag buhay si Jesus. And that is why that is the center of the Christian religion. Ang Kristyanismo ay nakabatay to that one single event. The tomb is empty. The cross is defeated. Pagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan. Pagtatagumpayan din natin. Tandaan niyo to, ang katotohanan na si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa kamatayan is very important for our hope as believers. Ang lakas pala nitong dating nito kapag Kristiyano ka, hindi patay ang aking tagapagligtas. Our Lord's resurrection assures us that our faith is genuine, our forgiveness is accomplished, and our future is secure. In other words, ito daw pagkabuhay muli ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng at least 3 matibay at magandang katotohanan. Number 1, the resurrection of Christ is important because it proves the credibility of our faith, na hindi gawa-gawa katang-isip lang ang ating paniniwala. The certainty of our forgiveness, na tayo'y pinatawad na dahil nabuhay siya muli. And the confidence of our future. Maganda ang bukas, may buhay na walang hanggan. Kasi buhay si Jesus, hindi siya patay. Isa-isahin nga natin ito. Ang ganda, Ibig sabihin, Pastor Mike, may pag-asa pala ang buhay ko dahil buhay ang aking Panginoon. Mayroon palang pag-asa kahit ang gulo, ang pangit, at ang dilim, at ang sama ng buhay sa mundong ito. There is a brighter, more beautiful future that awaits us. Meron tayong pag-asa dahil hindi kabaong ang huling chapter ng ating buhay. Death is not the final word in our lives, but the resurrection is. Ito yung una. The resurrection of Christ is important because it proves, number 1, the credibility of our faith. Tunay nga ang ating pananampalataya. Alam niyo ba na maraming religion sa buong mundo ngayon? So many religions all over the world. Pero sila ay mga katang-isip. Many religions are based on mythologies, based on invented stories. They are based on human-invented ideas. Ibig sabihin,
Hindi nakabatay sa katotohanan, hindi nakabatay sa kasaysayan. But did you know that Christianity is the only religion in the world that is based on facts and truth and reality and history? Totoong may Bethlehem, dalawin nyo ngayon, doon pinanganak si Jesus. Hindi ho mythology. Totoong merong Calvary, Golgotha, Via Dolorosa. Puntahan nyo, pwede nyo ang lakarin. Hawakan yung mga bato na hinawakan ni Jesus. Yung mga simento na nilakaran ni Jesus. Yung mga puno na, mga bundok na nakita ni Jesus. These are real, actual, historical events. They are not man-made stories. Kaya, Buddha, the founder of Buddhism, lived and died and is dead until today. Nabuhay, naging bangkay, nanatiling bangkay. Muhammad of Islam was alive and dead. Nabuhay, naging bangkay, nanatiling bangkay. He's still dead until today. Confucius of Confucianism lived and died, naging bangkay, nanatiling bangkay. Remained dead. But Jesus, He lived and died and rose from the dead. That's why Christianity is the only religion that claims that the founder is God. Lived, died, and rose from the dead. Napakalakas pala nitong katotohanan ng pagkabuhay muli ni Jesus. That's the power of the resurrection. No other religion has that teaching. No other religion has that claim. Nabuhay muli. Buhay si Jesus. May pag-asa ang ating buhay. That's the solid foundation of the Christian faith. Kaya hindi tayo pumapasok sa isang reliyon lamang. Tayo ay nagkakaroon ng relasyon sa isang buhay na Diyos. Christianity is not about religion. It's about a relationship with a living Savior. A living God. Buhay si Jesus. Kaya tayo may pag-asa. Hindi tayo nakatayo sa katang-isip. Hindi tayo nakatayo sa mga paniniwala na kwentong lasing at kwentong barbero at kwentong alamat. Nakatayo tayo sa katotohanan. Si Jesus namatay para sa akin. At hindi lang siya namatay, siya ay nabuhay upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. Amazing. Ito po ang katotohanan na sinasabi ni Apostle Paul. It gives us hope. Our lives have meaning. Not because we have lots of money, not because we have properties here and there, not because we are popular or famous or we have so many people in our lives. Ang dahilan bakit may saysay ang buhay at may kabuluhan ang ating existence in this world. There's meaning in life. There's purpose for living. Because I have a faith in a God who died and rose again. For me, for my sins, for my hope. Ito naman yung pangalawa. Number one, sinasabi ni Apostle Paul, tayo ay nakatayo sa siguradong pananampalataya, the certainty, the confidence in our faith. The second, he said, the certainty of our forgiveness. The resurrection of Christ is important because it proves the certainty of our forgiveness. Bayad na ang ating mga kasalanan. Ito daw yung kasiguruhan na tayo ay pinatawad, na tayo ay niligtas, tayo ay nilinis na. Sabi ni Apostle Paul sa verse 17, and if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you are still guilty of your sins. But in fact, Christ has been raised from the dead. At kung hindi muling binuhay si Christ, walang sense ang faith nyo. Sabi niya, wala tayong pinagbabatayan na katotohanan kung hindi siya nabuhay. May sense ang faith nyo. Number two, namumuhay pa rin kayo sa kasalanan kung hindi siya buhay. Your sins, you are still in your sins. Your sins are not forgiven. Pero sabi niya, buti na lang. Totoong binuhay si Christ galing sa kamatayan. Can you imagine that? Now He's giving us two reasons why the resurrection is beautiful and important. First reason is, kung patay si Jesus at nanatili siyang bangkay at nabulok ang kanyang bangkay sa libingan, your faith is useless. We're liars! Yung tinuturo nating katotohanan tungkol kay Jesus, kasinungalingan pala. Your faith
is meaningless and empty. Wala pala kayong pinaniniwalaan eh. Nagdadasal ka pala sa pader. Walang nakikinig, patay ang Diyos. Hindi pala. Wala tayong pag-asa. That's number one. Buti na lang buhay si Jesus. Our faith is confident. Solid yung ating pagtitiwala dahil hindi tayo kumakausap sa hangin. This is the second he said. He said, it's the certainty of our forgiveness. Pinatawad ka na. Binayaran na ang kasalanan mo dahil namatay si Jesus para sa'yo at nabuhay siya muli para iligtas ka. Oy, ang pangit ng buhay nakakabaliw ang buhay pag hindi mo alam kung saan ka patutungo. Sa totoo lang, masama talaga ang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Lahat kasi tayo makasalanan. Kahit di mo aminin. Ako, Pastor Mike, hindi ako makasalanan Cute lang ako pero hindi ako makasalanan. Hindi. Lahat tayo guilty. Yun yung masamang balita. Bad news, pare. Impyerno punta mo. That's truth. Pag di mo alam yun, something's missing in your life. Parang, there's a tragic news that we all need to hear. We are all doomed. We are all deserving of punishment. Alam niyo ba ang impyerno ginawa para sa mga demonyo? Hindi naman para sa tao yun. Pero dahil tinalikuran natin ang Diyos, dahil tayo yung nabubuhay sa kasalanan, sarili natin na nasusunod, lahat tayo patungo sa impyerno. Buti na lang, merong next chapter. That's not the end of our story as humanity. There is good news. May bad news, meron ding good news. The good news is, pinadala ng Diyos si Jesus upang mamatay sa krus para sa kasalanan ng mga tao. Jesus Christ died. God sent His Son. So kung sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Whosoever believes in Jesus Christ will not perish. Bad news is gone. The good news comes, but will have everlasting life. Ang ganda! Apostle Paul says, kung nabulok ang bangkay ni Jesus sa libingan, kinain ng uod, naging fertilizer sa mga damo, wala kang pag-asa dahil ang kasalanan mo ay hindi pa bayad. Pero dahil nabuhay siya muli, bayad na ang mga kasalanan mo. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Woo! Praise God. We are forgiven. That's why we have hope. We have new life. Pinago ang ating buhay. Binigyan tayo ng bagong simula. Di ba? Wala talaga kasing papasa sa langit. Naku po, sabi nga ni Andrew E. sa kanyang kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Wala talaga. Kahit anong gawin nating pagpapakabait, kahit anong gawin nating pagpapakarelihiyoso, kahit anong dasal, kahit anong tuwad, kahit anong ayuno ang gawin mo, hindi tayo papasok sa langit kasi sablay talaga tayo. Ang higpit kasi, 10 utos pa lang, hirap-hirap sundin. Who among you have fulfilled the 10 commandments? Hirap Ang 10 commandments daw ay parang kadena. It's like a chain. You fulfill the 9, you break the 1, you fall. Natupad mo yung 9 na utos. Wow, ang galing mo Nabali mo yung 1 utos, laglag ka pa din. Ganong katindi yung 10 commandments na yan. Kaya walang maliligtas sa kautusan. Nobody is saved because of obedience to the law. Kaya nga, by grace lang yung ating kaligtasan Sige, sampulan kaya natin. Huwag kang papatay. Thou shall not commit murder. Sino sa inyo ang nakapatay na? Ako, nakapatay na ng ipis. Marami akong napatay ng daga. Di ba? Alam nyo ba, sabi ni Jesus, pag sinabihan mo yung kapitbahay mo ng bobo, sinabihan mo yung classmate mo ng ay tanga, o sinabihan mo yung kaaway mo ng anak ka ng toot, sinabihan mo lang, sabi ni Jesus, nakapatay ka na. Whoever calls someone fool
has committed murder in his heart. Hello? Pastor Mike, kung ang salita pala nakakapatay, lahat tayo kulong na. Tanungin mo yung katabi mo, ilan na ba napatay mo? Tanungin mo, dali, ilan na napatay mo? Sabi ni G, ang tindi pala, Pastor Mike, di walang papasa, walang papasa sa Ten Commandments. Thou shall not commit murder, palang patay na tayo. Lahat tayo guilty. Sa mata ng tao, wala ka namang kutsilyo, wala ka namang barel. Wala ka, hindi mo nga hinawakan, hindi mo nga sinakal eh. Sa mata ng tao, not guilty. Sa mata ng Diyos, minura mo yung driver na barubal mag-drive. Minura mo yung waiter na papetiks-petiks. Minura mo yung cashier, sinipa mo yung ATM dahil walang malabas na cash. Sabi ni Jesus, you committed murder in your heart. We are all murderers in the eyes of God. Kaya sabi, tama yung Bible eh. For all have sinned and fallen short of the standards of God. Hindi talaga tayo papasa. Eto pa, gusto niyo pa na isa? Ako si Pastor Mike ha. Thou shall not commit adultery. Sa Tagalog, medyo malalim yun ha. Huwag kang makikiapid. Huwag mong gagalawin yung hindi mo asawa. Adultery. Pastor Mike, ako hindi ako nag-adultery. Yung iba dyan, madami kong kilala. Pero ako, loyal ako. Sabi ni Jesus, whoever looks at another person with lust in his heart, has committed adultery in his heart. Tingnan mo lang daw yung isang tao. Tiningnan mo lang eh. Hindi mo nga hinawakan, hindi mo binigyan ng roses, hindi mo dinate. Hindi mo nga tinabihan sa kama. Tiningnan lang. Tapos nag-isip ka ng malaswa. Sa isip mo mayroong Blu-ray, may DVD na nangyayari. Kasama kayo, inahalikan mo. May nung nagaganap, nakababalaghaan sa isip mo. Sabi ni Jesus, you have committed adultery in your heart. Hello? Lahat tayo sablay, Lahat tayo impyerno, Kumbaga, kung ang isip nakakabuntis, lahat tayo maraming anak sa labas. Hi! Rated PG pala to. May mga kids. Sorry about that. Kalabitin mo nga yung katabi mo, ilan na ba anak mo sa labas? That's adultery. Jesus says, we are all guilty. We are all sinful. Yun yung bad news. Good news is, this is what the Apostle Paul says. We are forgiven because Jesus is alive. Galing. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Ito naman yung pangatlo. The third beautiful truth that God is telling us today. The power of the resurrection. The resurrection of Christ is important because it proves the confidence of our future. Sigurado na ang ating kaligtasan. That's the foundation of our hope. Yun yung matibay, hindi pwedeng basaging katotohanan. Ligtas ako. Langit ang punta ko. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil buhay si Jesus, siya ang nagligtas sa akin. This is what the Apostle Paul says. He says, and if Christ has not been raised, in that case, all who have died believing in Christ are lost. Kung patay si Jesus, impyerno lahat ng naniwala sa Kanya. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. But in fact, Christ has been raised from the dead. Woohoo! Buhay si Jesus. He is the first of a great harvest of all who have died. At kung hindi muling binuhay si Christ, sabi ni Apostle Paul, ibig sabihin din nun, yung mga namatay, na naniniwala kay Christ, napahamak na sila. Kung para lang sa buhay na ito ang pag-asang meron tayo kay Christ, at wala ng iba, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao sa mundo. Pero, yes, totoong binuhay si Christ, galing sa kamatayan, at dahil dito, sigurado tayong bubuhayin ang mga namatay. In other words, we are confident. Kahit mamatay ka ngayon, kahit mamatay ka bukas, kahit mamatay ka next year, 10 years from now, you are sure and guaranteed that you will spend eternity with God.
Not because you are good, but because God is good. Showed us mercy. That's the power of the resurrection. Na tayo daw ay hindi uubusin lang ng uod sa sementeryo. That's not the end of our lives. Death is not the final chapter in our journey. Death is not the end of our lives. In fact, there is hope because we go beyond death to the next life. Naalala niyo ba nung si Jesus nakapako sa krus, may dalawang magnanakaw? Sabi ng isang magnanakaw, kung totoo nga na ikaw ang tagapagligtas, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami dito, ano ba? Hindi ka naman totoo eh. Maraming taong ganun ngayon, Hindi naman totoo ang Diyos. Hindi naman niya ako mahal. Wala naman siya pakialam sa akin, ba't ganito ang buhay ko, ha? But there was a second thief. Uy, tumahimik ka nga, hindi mo ba alam? Tayo totoong kriminal, tayo isang damakmak na kasalanan ginawa natin, pero siya, wala siyang kasalanan. Lord, alalahanin mo naman ako pag nasa paraiso ka na. Oh. Sabi ni Jesus, ngayon din, parang alam ni Jesus, hindi mabubulok ang bangkay ko. Mabubuhay ako muli. Ngayon din, sasama kita sa paraiso. That is 1 Corinthians 15. Hindi mabubulok. Sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. And even if he dies physically, he will live again. Galing! Hindi kamatayan ang ending ng buhay natin. Ang ending, buhay na walang hanggan kay Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Lord! Praise God. Kasi may mga tao, ang ending daw ng buhay, ito na. Pag nasa sementeryo, pag pinaglalamayan ka na ng sakabaong, nasa punerarya ka na, sinaksak ka na sa cremation chamber, abo ka na, nilubog ka na 6 feet below the ground, kinakain ka na ng mga ood. That's it. Game over. Some people think that way. And so they have this philosophy that says, hey, bukas pala, wala na tayo eh. Life is short, pare. YOLO. You only live once. Let's eat, drink, do whatever we want. Be happy, for tomorrow we die. Yun ang kanilang motto in life. Tomorrow you die. Gawin mo lahat ng kasamaan ngayon. Gawin mo na lahat ng kalaswaan ngayon. Gawin mo na lahat ng masarap na gawin kahit mali. Ngayon, kasi bukas wala ka na. Di ba? May kanta pa nga eh. Sa langit walang beer. Maglaklak ka na, pare. Sa sementeryo, wala na ganitong sugal. Ubusin mo na lahat dito. Kasi ito lang ang buhay. Maikli. Tapos na. But those who believe that this is not life, true life, is yet to come. It was C.S. Lewis who says, everything we experience in this world, everything we see in this life are but shadows. True life is beyond the grave. Tindi, Ang totoong saya, ang totoong galak, totoong buhay, totoong pag-asa, wala dito sa buhay na to. Gano'n ka ba katagal mabubuhay? 20 years? 30 years? 40 years? 100 years? That's not the true life. The best is yet to come. Kaya may pag-asa tayo eh. Sabi ng doktor, Pastor Mike, 4 months na lang ako mabubuhay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Bubuhayin ka uli ni Jesus sa kabilang buhay. Pastor Mike, ayaw niya na sa akin. Iniwan niya na ako. Ayoko na mabuhay. Huwag ka mawala ng pag-asa. May pangako ang Diyos. Pastor Mike, baksak na. Negosyo. Ubus pera ko. Pastor Mike, ayoko nang mabuhay. Huwag kang tatalon. May pag-asa. Hawak ng Diyos ang bukas. Hello? That is the power of the resurrection. Kung si Jesus na pagtanggumpayan ng kamatayan, kung si Jesus na buhay muli mula sa kamatayan, ano ba naman yung cancer na pinagdadaanan mo? Ano ba naman yung kaaway nyo na tinitiis mo? Ano ba naman yung problema at gulo na pinagdadaanan mo? Wala yan. If Christ was able to overcome the worst
in this world to promise us something beautiful in the next world. He can sustain you. He can empower you. And He can give meaning in your life. Huwag kang susuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi hindi ito ang katapusan ng buhay. Maraming nadidepress pagka, wala na kami, ayoko na. Maraming nadidepress, wala daw gamot sa sakit na ito, ayoko na. Matindi itong wala daw solusyon dito sa problemang ito, ayoko na. But those who have a deeper hope, kaya ko to, Lord. May Diyos na nagmamahal. May Diyos na may pangako. May Diyos na may hinahandang magandang bahay. May Diyos na nangako ng pag-asa, kapayapaan kahit magulo. And that is the power of the resurrection. It's a message to us. It's a reality for us. Lord, grabe itong mundong ito. Puro kamatayan, puro kabulukan, puro kadiliman. Pero Lord, buhay ka. Kung buhay ka, napagtagumpayan mo lahat ito. Kaya ko ring mabuhay. Mamatay man ako, mabubuhay akong muli. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Tandaan nyo to. Ang katotohanan na si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa kamatayan is very important. Pag-asa talaga, Pag wala kang pag-asa sa buhay, naku po, tatalong ka talaga, susuko ka talaga. Very important for our hope as believers. Our Lord's resurrection assures us that our faith is genuine. Hindi lokohan, hindi alamat, hindi mythology, hindi katang-isip ang ating pagtitiwala sa Diyos. Our forgiveness is accomplished. Pinatawad ka na, ligtas ka na, and our future is secure. We have a brighter future. We may not know what the future holds, but we trust the one who holds our future. Yun talaga, Hindi mo naman alam ang bukas eh. Pero alam ni Lord. Kaya may pag-asa. So today we talked about 3 powerful truths. The resurrection of Christ is important because it proves, number 1, the credibility of our faith, the certainty of our forgiveness, and the confidence of our future. Ang ganda. Ito palang pagkabuhay muli ni Jesus. It changes our lives. It gives us hope. It gives us a future. Yun pagka walang bukas, pag hindi maganda ang bukas, pag wala kang hinaharap na, Lord, buti na lang hindi ito ang totoo kong bahay. Buti na lang hindi yung totoong buhay. Buti na lang may mas magandang nag-aantay. Our hope for the future sustains us today. The hope of the future shapes us today. We love because we know the future is brighter. We forgive because we know that the future is filled with hope. We do good, we serve, we excel, we shine our brightest lights because we know that the darkness and death and the pain and the suffering is not the final chapter. It's not the final word. May bukas, may pag-asa. Dahil buhay si Jesus. Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. Let's all pray. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil sa pagkabuhay muli ni Jesus, kami ay mayroong pag-asa. Dahil, Panginoon, sa resurrection, the truth of the resurrection gives us confidence that our faith is genuine, that our forgiveness is sure, and that our future is brighter than today. Na anuman po yung pinagdadaanan naming masakit, matindi, mapait, magulo, madilim sa mundong ito, ay pansamantala lang at walang kwenta kumpara sa napakagandang bukas na meron kami kay Jesus. Amen. Amen. Lord, we have hope because Jesus died and rose from the dead, and that is what sustains us in this life. And that is what strengthens us in our relationships.
And that is what gives us a reason to rejoice and be satisfied and be content. Maghirap man kami, mawala man ang lahat sa amin, iwan man kami ng mga mahal namin, Lord, pwede kami magkaroon ng galak at kapayapaan dahil buhay si Jesus. May pag-asa kami. Salamat po, Panginoon.